Anong gagawin mo kung ang kabaro mo sa trabaho pinagtulungan na ng mga basagulerong vendor na ito? Mga kababayan, balikan natin ang clearing operation na ito sa Pasig na kung saan nauwi sa komosyon. Imbes na maayos na pagpapatupad ng batas, ilang tauhan ng action line ang sugatan matapos kuyugin habang ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin. Ano nga ba ang totoong nangyari? Sa video na kuha ng concerned citizen, makikita ang mainit na eksena. Pakikipag-agawan sa kinukumpiskang paninda. Ang pinaka nakakagulat sa lahat, makikita kung paano napahiga at kinuyog ang Chief Operations ng Action Line na si Rolando Salazar. Suntok, sipa, palo. Isang sitwasyong hindi inaasahan sa isang government operation. Mga kababayan, tandaan natin, ang mga tauhan na ito ay hindi nakikipag-away. Sila ay nagpapatupad lamang ng ordinansa. Ayon sa team leader ng Special Operations Unit na si Francisco Mirarza, Conduct po kami ng sidewalk clearing operation from A. Mabini Street ng 5:30. Tapos inabot namin sila 5:40, ayan, nag-clear na po kami, kinumpiska namin yung mga mga paninda nila na nasa sidewalk, pati nasa parking ng PS Bank. Ngayon po, doon pa lang po, nagkaroon na ng commotion, nag-hysterical na yung side nila. After nun, paalis na kami, yun, yung naiwan na tropa, including ako, kasama ko pati yung chief operation namin, Sir Alan, Sir Rolando Salazar. Yung kinumpront nila, hinarang nila yung mga motor namin para hindi kami makaabante. Kasi out of number na kami, 5 na lang kami. Ngayon, habang nag-uusap, nagkakaroon ng konfrontasyon yung chief operation namin, saka isa sa mga vendor, doon na nag-umpisa manakit yung mga vendor. Makikita naman sa video na talagang kawawa, kami, talagang kinuyog talaga yung grupo namin. Buti na lang, may mga pulis, tapos yung ibang tropa nakabalik, kaya na-aresto yung iba. Yung iba sa kanila. Hindi man lahat na-aresto, pero 5 sa kanila na-aresto. napag-alaman na ang mga vendor na sangkot sa insidente ay nagsasabing may hawak na permit, ngunit 2020 pa daw ang mga dokumento na ito. Sinasabi nila meron silang hawak na permit, kaya lang yung permit nila 2020 pa po. Na inaano nila, pinipilit nila wala raw expiration yung pinirma nilang undertaking galing sa opisina ng Action Line. Nakilala nila yung chief operation namin, siya talaga yung pinagbalingan, siya agad yung tinumbok. Kaya sa yung mga katropa na makita sa video na nasasaktan, including ako, yun, talagang inano rin nila. Buti na nga lang po yung mga pulis namin na kasama, nandun pa rin sa lugar. Na hindi pa rin umaalis. Kaya yun, tulungan kami, naawat at na-aresto yung ibang mga nanakit. Ano na po yun 5:50 onwards.
Bali 5:30 start the operation, mga 5:50, ayun na, nagkaroon na ng commotion. Nagkaroon na ng gulo. Marami po kami doon. Kasi isang grupo po kami, yung clearing operation, saka po yung team ng special operation unit. Buti nga po nabalikan kami ng tropa, kaya may na-arresto pa rin kami. Kasi kung hindi nakabalik, wala kami mahuli. Mababaliwala yung nangyari kay Sir Rolando Salazar. May sugat sa ulo, gawa ng suntok si Papalo. Tapos yung isa, ayun, pinuyog din, pinadyakan, pinagsusuntok sa likod. Yung isang tropa naman, na hindi naman nakita sa video, pero nasa pack din po. More or less 20 na vendor doon. Meron silang pwesto talaga doon na isa, na establishment. Kaya lang, lumalabas nila. Yung buong PS Bank na yun talagang nilalatagan nila yun. Na which is bawal naman. At linawin natin mga kababayan, ang sidewalk ay pampublikong espasyo. Ang illegal vending ay sakop ng city ordinance. Sa Pasig, matagal nang umiiral ang ordinansa laban sa illegal obstruction sa bangketa. Dahil sa gulo, sugatan ng ilang tauhan ng action line, dinala sa ospital ang mga nasaktan. 5 vendor ang naaresto. Mga kasong posibleng kaharapin: direct assault, resistance and disobedience, at ang iba pang nakita sa video ngunit hindi nahuli, maaring maihabol sa reklamo. Ito, siyempre po nagkaroon ng pandemic 2020, kaya hindi sila na-monitor. Ngayon, nung last day, chinek yung permit nila, yun nga po, 2020 pa yung huling ano nila. So kami naman, sa side ng action lang kasi, more on maximum tolerance kami hanggat kaya naming pagpasensya kahit na anong sinasabi nila. Basta wag lang aabot sa punto ng masasaktan yung isa sa amin. Talagang namin, mapagbibigyan namin, maunawa namin sila kahit na yung emosyon nila lumabas, dala ng nila. Pero kami, ganoon pa rin, stick pa rin kami, hindi kami yung yung trabaho namin, yun yung papatupad namin. Unless na, tulad nangyari kahapon, umabot kasi sa sila yung nag-trigger sila yung gumawa ng gulo Kaya umabot kami sa ganitong asunto. Yung city ordinance po natin against illegal vendor, matagal na po pinapatupad ng Pasig yan since 2006 pa po yan. So minsan naman kasi sila, naunawa naman namin sila, kinukonfis kayo yung mga paninda nila, yung mga kagamitan nila, pero binabalik din po. Kaya lang hindi sila nadadala. Pag binalik mo, babalik na naman. Alam nilang bawal. Paulit-ulit na lang po. Mga kababayan, seryosong tanong. Kapag ba nagpapatupad ng batas ang gobyerno, dapat ba silang sagutin ng dahas? Hindi biro ang clearing operations. Hindi ito personal na away. Ito ay pagpapatupad lamang ng kaayusan sa lungsod. Ano ang masasabi ninyo sa insidente na ito? Sino ang nasa tama? Ako nga po pala ang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.